Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Tila ibinilandras sa publiko na sa kabila ng paninira sa kanya ng mga nasa administrasyon ngayon ay patuloy pa rin ang tiwala ng mga tao sa kanya at maging ang mga taga-ibang bansa. Batid ng ilan nating mga kababayan na tila patindi ng patindi ang tila paninira ng ilang kawani ni House Speaker at ng ilang mambabatas kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay patuloy pa rin ang tiwala ng mga taga-ibang bansa sa kakayahan ng Vice President na si Sara Duterte. Kaya sila pa mismo ang nag-courtesy call dito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sang magandang balita. Matapos ang tila pang-aapi at kaliwat kanang pangbabatikos ng mga kumakalaban sa Vice President na si Sara Duterte, Malaysian Prime Minister His Excellency Dato Seri Dr. Ahmad Zanid bin Hamidi bumisita mismo at suportado ang Office of the Vice President. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan at ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Ayon pa sa inilabas na balita kamakailan lamang ng Office of the Vice President sa kanyang official Facebook account, courtesy call ni Vice President Sara Duterte at Malaysian Deputy Prime Minister His Excellency Dato Seri Dr. Ahmad Zanid bin Hamidi. Tinanggap ni Vice President Inday Sara Duterte si His Excellency Dato Seri Dr. Ahmad Zanid bin Hamidi, Deputy Prime Minister at Prime Minister of Rural and Regional Development of Malaysia sa Office of the Vice President Central Office sa Mandaluyong City. Sa kanilang pagpupulong, binigyang diin ng Deputy Prime Minister ang kahalagahan ng regional cooperation sa pagtugon sa mga hamon na dulot ng illegal drug trafficking, particular na sa maritime nation. Tinalakay rin ng Vice Presidente ang disaster risk reduction at pagpapalitan ng mga makabagong ideya kaugnay ng technical vocational education training. Binigyang diin rin ng Vice Presidente ang hakbang ng Pilipinas sa pagtugon sa climate change at ang programang pagbabago, ang Million Learners and Tree Campaign ng OVP na naglalayong makapagtanim ng 1 milyong puno sa buong bansa. Nagtapos ang pagbisita sa muling pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia at sa patuloy na pakikipagtulungan ng dalawang bansa. Unquote. Ito nga natin makikita mga kababayan ang magagandang plataforma ng Vice President na si Sara Duterte para sa mamamayang Pilipino at ang patuloy pa rin na pagtulong at serbisyo ng Vice President sa kabila ng hindi pagsuporta sa kanya ng administrasyon ngayon. At habang busy ang gobyerno ngayon sa pamimigay ng ayuda at sa mga pagdinig, ayon sa ating mga kababayan ay tila puro pamumulitika lamang sa mga Duterte. Busy naman ang pamunuan ng pangalawang Pangulo sa pagbibigay ng agarang tulong sa fire victims ng Maynila. Ayon pa sa inilabas na balita ng Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte, agarang tulong sa fire victims ng Maynila. Agad na tumugon ng Office of the Vice President sa mga pamilyang nasunugan ng bahay sa Barangay 775 San Andres, Bukid sa Maynila ngayong araw, October 16, sa pakikipagtulungan ng mga tauhan ng OVP Disaster Operation Center sa pamunuan ng barangay na ipamahagi ang relief boxes sa tinatayang 337 na pamilya. Umabot sa 100 bahay ang nilamon ng apoy na dulot ng napabayaang kandila. Unquote. Ito nga ang isa sa mga dahilan sa patuloy pa ring pagsuporta ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte. Kahit na samot-saring mga pangbabatikos ang ibinabato sa kanya, patuloy pa rin siya sa kanyang sinumpaang tungkulin
at patuloy na tinutupad ng mahusay ang kanyang sinumpaang mandato. Bilang Vice Presidente ng Pilipinas, umani naman ang suporta sa taong bayan ang pangalawang Pangulo dahil sa patuloy pa rin ang kanyang pagtulong sa taong bayan at sa patuloy na pagbibigay ng respeto ng mga taga-ibang bansa sa tanggapan ng Office of the Vice President. At ayon pa sa kanila, siya na ang pinupuntahan. Hindi na niya kailangang mag-travel para manligaw sa ibang bansa. Good job, VP Inday Sara. Sa VP lagi silang nagpupunta. Siguro dahil matinong kausap at kaharap, samantalang yung isa laging lutang sa pinagbabawal na pulburon. Gigil na naman ang mga bangag kahit anong paninira. Ang dami pa ring mga leaders sa ibang bansa nakipagkita sa isang VP ng Philippines. Wow! VP na ngayon ang pinupuntahan ng mga Prime Minister ng ibang bansa. Hindi na nagtitiwala sa Presidente ng Pilipinas. Kung ibig ninyo ay matinong usapan, tanggapan ng Vice Presidente ang inyong puntahan. Salamat sa tiwala, Malaysia. Nakadamit pang opisina, walang alahas o magagarang suot. Simpleng nakasuot gaya ng ibang empleyado ng gobyerno. Yan ang VP. Habang ang mga kritiko, milyones ang kasuutan. Agoy Noy, super galing VP. Meron ng magnegosyo taday para maturuan ng mga taong magnegosyo instead magpaayuda. Free ride selected areas. Kung maging presidente si VP, marami siyang magawa. Sana makita ng bulag ng mga tao ang ginagawa niya. God bless you, VP Sara. Unquote. Give us an explanation po kung paano po ba nagkastangaraw po itong particular confidential funds po. Okay, sige. Last question na yan, ha? Last question na yan. Last question. Okay. Unang-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. Meron kaming mga hindi nabigay, sinabihan kami ng Commission on Audit, kailangan namin yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno ang gumastos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Tama. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. Tama. And then, babalik na yung documents para sa ganyan. Ganun talaga Basic. ang gobyerno. Gumagastos siya everyday para sa mga projects niya. And sometimes, it's not millions, billions. Tama. That's the Ang truth. pinipirmahan ng mga opisina ng gobyerno para sa projects. Okay? Yes. Maraming salamat. Sabi mo po mas mahal pa rin po yung ginasta sa same houses po na yun. Parang luxury hotels sa mga mamahaling condo po sa Metro Manila. Kasi ang ginagawa nila, nag-audit na sila. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Tama. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. And in fact, nakikita nila yun kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with the hearing is kung makikita mo kahapon, hindi ko napanood kaya hindi ako makomment pero nakita ko sa transcript na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap Tama. na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila
impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso Tama. for impeachment. So, ang Tama. ginagawa nila dyan, nagfi-fishing sila na nagfi-fishing, gahanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? Grabe. What are impeachable offenses? Oh. Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Yan si BP Inday. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa Hindi. dyan sa House? Hindi. Mga Of course, buhay hindi. eh. Grabe, ang tali magsalita ni VP Inday. Hindi nyo matatalo si VP Inday kasi alam niya, ha, ang pasikot-sikot ng gobyerno at alam niya ang batas. Mas may alam pa nga siya eh, kaysa kay BBM. Diba? And alam niyo mga Lods, ang mga Duterte lang ang transparent at prangka. Diba? Sinabi mismo ni VP Inday Sara na hindi na yan nakapagtataka. Billions pa nga talaga ang nilalabas ng gobyerno. Perma lang yan. Then after that, mapupunta na sa proyekto or paggamitan ang pera. Diba? So, itong mga buwaya, napaka-ipokrito, no? At napaka-santa-santita, no? Na magsasabi, grabe, ang 120 million ginastos ng 11 days, di ba? Napaka-santa-santita ng mga buwaya na will in fact, flood control nga, 1 billion per day. Ha? Kayong mga buwaya kayo. No? Talagang itong ibang mga politiko at mga buhaya, ginagawa tayong tanga, no? Ginagawa tayong oto-oto. Hindi nga nila masabi ang mga buhaya na yan. Wala pa akong narinig na any politiko or mga buhaya na prangka na nagsabi sa mga Pilipino na ganyan ang ginagastos ng gobyerno. Milyon, bilyon. Pwede nga in one day. Diba? Walang ganon. Wala silang sinasabing ganon. Kasi mga ipokrito, mga santa-santito. Pero si VP Inday lang ang nagprangka niyan. Pasin nyo mga Lods, si VP Inday sinabi niya talaga, ganyan talaga sa gobyerno. And kaya nga may commission on audit kasi trabaho nilang mag-audit. Ang nangyari kasi dito, yung mga buwaya na ang nag-audit. Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yan noon eh. Sabi ni Saldi ko, ano? O diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Andun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Tama. Ang sa akin lang, presidente ka, diba? Tama. So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, diba? Oh, President, Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Tama. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Tama. Bakit naging ganito? Tama. Diba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? Tama. Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, diba? Merong daming insertions dun. Tama. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? Tama. O bakit ganito? Tama. Ano nang ginagawa sa budget? Pero hindi ko nakita yun Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo Tama. kasi ikaw ang nag-submit ng net at nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So
there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. Tama. So, merong president na, okay, ito yung NEP. Then, after a few months, okay, ito yung Perma lang ng perma. wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. Tama talaga mga lords, no? Hindi katulad kay Tatay Digong na pag may something, vinivito niya. 'Di ba? Pero si BBM, no? Si President BBM, pirma lang ng pirma, pasa. Grabe, nakakatakot, 'di ba? Yung imaginein mo, nagkakaiba-iba yung digit and pagdating sa final, ang daming ini-insert na mga proyekto kuno, no? Ang daming ini-insert na budget, tapos hindi man lang dino-double check ng presidente, basta-basta niya lang pinipirmahan. Grabe, 'di ba? Kaya hindi na ako nagtataka bakit yung excess sa PhilHealth gustong kunin eh. 'Di ba? Kasi grabe talaga. Nagtataka pa rin ako mga lords, no? Kasi bakit hindi yan maintindihan at makita ng iba? 'Di ba na nagkakaiba-iba na, no? Minamanipula nila, no, ang pera ng taong bayan. At the end, may dagdag, no? At the end, 'di ba? Kumaga, yung pondong dinadagdag nila, para saan 'yun? At may presidente tayong hindi nagdo-double check. 'Di ba? Buti pa si Tatay Digong, 'di ba? Nung term niya, ilang bilyon 'yun na bineto niya. Kasi parang bakit napunta yan? Or bakit may ganyan, 'di ba? Binito 'yun ni Tatay Digong. Pero ngayon wala, pasa. Grabe, 'di ba? Dapat pag presidente ka, i-double check mo 'yan. Kasi trabaho mo 'yan. 'Di ba? Yun nga yung sabi ni Tatay Digong eh. Magtrabaho ka. No? And kada papel dapat babasahin mo at i-double check mo. Kasi pera ng taong bayan yan, pag na-release yan, hindi na natin mawari, hindi na natin malaman kung saan napupunta. Kasi yung iba hindi naman, di ba, hindi naman ino-audit ng COA. Certification lang naman yung pinapasa ng mga buhaya na yan. Ayan na. Andito na naman si Drag Queen. As in literal na drag queen. Talagang sabi, tama talaga yung sabi ni VP Inday Sara eh, no? Drag me to hell. Kasi grabe, no? Ang dami talagang gustong hilain pa baba si VP Inday Sara, no? Lalo na ito sila Dilima. Ha? Na nag-concert pa. Ha? Si Dilima, alam nyo ba mga lods, nag-concert pa siya sa Bilibid. Tapos natatawa na lang ako kasi sinasabi nilang hindi daw totoo yung mga paratang kay Laila De Lima. Ha? Siya nga ang Queen of Bilibid. Nag-concert pa nga siya doon. May sex video pa. Basahin natin ang sabi ni drag queen / sex video owner. Sex video owner. Hindi talaga tumutugma ang pag-iisip niya sa realidad. Nakakabahala. Sabi ni ex-Senator Laila De Lima. Haroy, Diyos ko! Alam mo, ikaw gurang ka. Ang nakakabahala, alam mo anong nakakabahala? Lakihan ko lang yung mukha ko. Alam mo anong nakakabahala? Yung nagsilabasa na ang mga kauri mo, yung mga drug lord. Nagsilabasa na, Dilima. Ha? Ang nakakabahala, Dilima, talamak na naman ang droga, Dilima. Di ba yan ang gusto mo? Di ba? Na hanggang pati mga kabataan natin ay malulong sa droga. Di ba yan naman talaga ang gusto nyo eh, no? Kayo ang nakakabahala kasi alam mo, mas pinaiimbestigahan nyo ang mga namatay na adik kesa doon sa mga inosenteng kababayan natin na pinatay ng mga adik. Yan ang nakakabahala, Laila De Lima, ha? Na gusto nyong bigyan ng hustisya ang mga drug lords and drug-related persons kesa sa mga inosenteng biktima ng mga adik. Iba! Ha? Yan ang nakakabahala. At alam mo, Saba,
Ngayon ang mas nakakatakot. Grabe ang realidad ngayon. Alam mo anong realidad? Nakalabas kayong mga drug lords. Dumadami ang mga gumagamit ng droga. Katakot-takot ang korupsyon na nangyayari. At ang nakakabahala pa, despite sa lahat ng ginagawa mo, tatakbo ka pa. Ayan na. Sumasali na lahat. Sabi ni Remulla. DOJ Chef Remulla kay VP Sara. Anyari sa'yo? Okay ka lang? Sabi ni Remulla na yung anak ay involved sa droga. Sabi pa niya dyan, delikado tayo dyan. Kasi ano nga she's the Vice President. Sabi ni Department of Justice DOJ Secretary Crispin Remulla. Basahin natin. Sa kanilang programang executive session sa DZRH ngayong Sabado, ipinagtataka ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla ang inasal ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference kahapon, kung saan nagbuhos ito ng sama ng loob kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagtaka ka pa? Yun behavior niya talaga is for herself because she is the Vice President, sabi ni Remulla. Yun, puputulin niya ang ulo ni President. Naisip niya ba yun? Hindi ko maintindihan kung bakit ganun siya mag-isip ngayon. Dagdag ng kalihim. Ha? Hindi mo maintindihan? Okay, kami din, Remulla. Hindi ka rin namin maintindihan at hindi talaga namin maintindihan ang gobyerno. Diba simula pa lang pagtungtong mo as DOJ Secretary, nasangkot na agad ang anak mo sa droga. Yun! Hindi talaga namin yun maintindihan. At ito pa, ang mas hindi namin maintindihan, ang kapal ng mukha mo at wala kang delikadesa na mag-resign, kapit toko sa posisyon, nakakahiya nga yung anak mo nasangkot sa droga, tapos ikaw pa talaga ang Department of Justice Secretary? Yun po ang nakakahiya. Si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines. Tama. In the global stage. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Agay! Kaya. Yaks, nakakahiya. Diba? Ano? Sige pa, VP Inday! Diba? Ilabas mo ang mga baho ng mga buwaya na yan. Diba? Kasi nakapagtataka talaga. Yang si Romualdez, meron niyang Okada issue Diba? At narinig na mismo natin kay VP Inday Sara na tumatanggap ng suhol. Yaks! Si VP Inday Sara pa naman, hindi yan mag-aakusa at magsasalita kung walang ebidensya. Nakakahiya si Mr. Rice. Nako! Ano na naman kaya ang gagawin ng mga buwaya kay VP Inday Sara? Diba? Abangan nyo, may pasabog na naman yung mga buwaya na yan, lalo na yung mga attack dog ni Romualdez sa Kongreso. Nasasaktan sila diba? Pag binabanata ni VP Inday Sara yung tambalos, nasasaktan kasi sila pag binabanatan yung tambalos-los nila no? And I really like the softness and the calmness ng boses ni VP Inday Sara habang nire-reveal niya ang baho ni Tambaluslos. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!